Mama Colleen, ano ba ang gagawin mo kapag ka ang asawa mo nahuli mo sa akto na may katsuktsakan na iba? Tago mo na lang po ako sa pangalang Aileen. I met my husband Randy during our college years. He was my batchmate. Isa lang ang aming circle of friends, kaya madalas magkasama kami after school, tatambay kasama ang tropa. Napansin nga ng tropa ang kakaibang closeness naming dalawa ni Randy. Kasi kami po ang lagi na magkatabi sa tambayan. Sa inuman, hanggang sa naging tampulan na kami ng tukso. At ang tukso napunta na nga sa totoo. Nang minsang nagkainuman ng tropa, nalasing, bigla akong hinalikan ni Randy. After that kiss, tinanong ko siya bakit niya ako hinalikan. Sabi niya, ayaw mo ba? Hanggang sa gumanti na rin ako ng halik sa kanya. At doon na nga nagsimula na nilagyan na namin ng label ang aming relasyon. Ang aming naging tawagan o term of endearment, baby. Randy was my college sweetheart. Sabay kaming gumraduate hanggang sabay rin kami nakahanap ng trabaho. Actually, nakikita ko na ang sarili ko na siya ang makakasama ko habang buhay. Masaya ako kasi boto naman ng pamilya ko sa kanya. Although minsan, inaasar ako ng mga kuya ko na para raw bakla si Randy. Maputi kasi si Randy, malinis sa katawan. At medyo mahinhin ang datingan. Pero binida ko siya sa mga kuya ko na kung alam lang ninyo kung paano ako alagaan ni Randy. At napatunayan naman ni Randy yon. 8 years ang lumipas nang mag-decide ng ayain akong pakasalan ni Randy. Aba, hindi pa ba ako? Siya naman ang pangarap ko. Hiningi niya ang kamay ko sa aking mga magulang at wala namang kahirap-hirap na pumayag sila sa plano naming dalawa. And finally nga, after 9 years of being together, ikinasal ako sa taong pangarap kong makasama habang buhay. After 9 years of being together, ikinasal nga po ako sa taong pangarap kong makasama habang buhay. Matagal kami nabigyan ng anak ni Randy. Dumating pa nga sa point na halos parang gusto ko nang sukuan yung ideya na kung magkakaanak pa ba kaming dalawa. Andyan yung nade-depress na ako, umiiyak bigla, nagtatanong, bakit kaya? 5 taon na kaming kasal ni Randy. Sa loob ng 5 taon, hindi pa rin nagbubunga ang aming pagsasama. Nandyan yung hinahanapan na ako ng apo ng mga magulang at biyanan ko, yung mga tita ko, even mga kaibigan ko. Na minsan nga parang ayoko nang magpakita sa kanila, umattend ng mga parties, maiwasan lamang yung mga tanong nilang, oh, kailan na ba kami makakakita ng Randy Jr.? Ang tagal naman. Hindi nila alam yung struggle ko everyday. Nagigising ako ang bigat ng loob ko kasi hindi ko mabigyan ng anak ang asawa ko. Feeling ko, useless ako. Pero alam mo, Mama Colleen, ang ipinagpapasalamat ko, I am thankful dahil I married a guy na pasensyoso. Huwag ko na lang daw masyadong intindihin ang sinasabi ng iba. Pero sa totoo, bakit ang hirap? Bakit pakiramdam ko wala pa rin akong kuwenta? Oh, no. Sabi ko, sige, antayin ko na lang yung plano ni Lord para sa aming munting pamilya. Sige, lalabanan ko na lang yung depression na ito at maniniwala na lang ako sa timing niya. 1 taon pa ang lumipas, may ipinakilala na bagong kaibigan si Randy sa akin. Siya si Louie. Galing Cebu si Louie at nagkakilala nga sila sa pinagtatrabahuhan ni Randy. Dahil nga bagong salta dito sa Manila, kami po ang kaniyang naging kaibigan. Mas napapadalas na nga ang punta ni Louie sa amin, na minsan sa amin na po siya nagpapalipas ng gabi. Hanggang sa sabi namin, bakit hindi na lang muna sa amin ikaw mangupahan? Kinuwento kasi sa amin ni Louie yung hirap niya
sa pagbabudget ngayon. Gawa na breadwinner siya ng pamilya niya. Kaya kami nito ni Randy, kaming mag-asawa, ay nagmagandang loob na offeran siya na sa amin na lang muna siya manuluyan. Magaan naman ang loob namin sa kanya at ramdam naman namin na mabuting tao siya. Kaya lumipas pa ang isang taon, Louie is like a brother to us na. Isang araw, maaga akong umuwi ng bahay galing trabaho. Nag-undertime ako dahil bala kong surpresahin si Randy dahil anniversary naming dalawa. Dumaan muna ako sa isang cake shop at pagka-uwi ko ng bahay, ako na manonorpresa ay ako pala ang masosorpresa. Dahil ang bumungad sa akin, nahuli kong si Randy at si Louie may ginagawang kababalaghan. Naabutan ko na nagtatalik ang dalawa sa kwarto pa naming mag-asawa. Yung sosorpresahin ko sana yung asawa ko, pero ako yung nasorpresa. Pagkakita ko sa kanilang ginagawa, agad kong naibato yung cake sa kanila at sinabihan silang ang bababoy ninyo. Habang natataranta silang nagsusuot ng kanilang damit, nanginginig yung buong katawan ko at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Lalayas ba ako? Mag-ieskandalo pa ba ako? Hindi ko alam. At nang mahimasmasan nga ako, mamakulin, kinausap ko silang dalawa kung kailan pa nila ako niloloko at kailan pa naging bakla ang asawa ko. Umamin si Randy sa akin na matagal na panahon niya nang kinukubli yung pagkatao niya. Pero pilit naman daw niyang nilalabanan dahil alam niyang hindi ito matatanggap ng magulang niya. Sa totoo lang, nandidiri ako simula nang malaman ko yun. Halos hindi ko siya tabihan sa pagtulog. Tinanong ko siya anong balak niya. Hindi niya alam. Nahihiya daw siya sa akin. Sabi ko, ngayon ka pa nahiya? Kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi ka pa aamin. Kinausap niya ako. Nagmakaawa siya. Nahuwag ko na raw sanang ipaalam sa pamilya namin to. Aayusin daw niya ang lahat at nangako na hindi na uulit pa. Nalalabanan niya anuman yung maling nararamdaman niyang ito. Ang alam ko, umalis na si Louie at bumalik sa Cebu. Samantalang ang asawa ko, sinusuyo pa rin ako. Mahal ko si Randy. Ilang buwan na rin ang nakalilipas simula nang mangyari yun. Actually, mag-iisang taon na. Aminin ko na may nangyayari na uli sa aming dalawa, pero hindi pa rin maalis sa isip ko yung nagawa ng asawa ko. Ngayon po, sa tagal ng aming paghihintay, sa kasalukuyan, ako po nagdadalang tao na. Finally, ilang taon kaming nag-antay na ako ay mabuntis. Ngayon po, ako ay buntis na sa unang magiging anak namin ni Randy. Pero hindi pa rin mawaglit sa isipan ko ang lahat. Nahihirapan pa rin ako. Bumahabalik-balik pa rin sa akin yung moment na nakita ko yung nagawa ng asawa ko. Pero nilalabanan ko dahil nakikita ko naman na nag-e-effort si Randy na maibalik ang tiwala ko sa kanya. Hindi ko lang alam sa sarili ko kung hanggang kailan ako ganito. Kasalanan ba na maramdaman ko to? Nagiging unfair ba ako sa asawa ko? Alam ko na hindi maganda na nag-iisip ako ng sobra, lalo ngayon ako ay nagdadalang tao. Pero ang sakit-sakit pa rin kasi at hindi ko lang talaga alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Muli, ako si Aileen at ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Bebe ko ka-winner, ano ba yung mas masakit? Yung lokohin ka ng mister mo sa ibang babae o yung lokohin ka ng mister mo sa kapwa niya lalaki? Ano yung mas masakit?
Pero alam mo, real talk, no? Ang hirap po ng pinagdadaanan ni Aileen ngayon. Kasi, ang mahirap dito, kung chat lang, medyo kaya mo pang mag-let go eh. Pero yung makita mo mismo na may ginawang kalaswaan yung asawa mo, kitang-kita mismo ng mga mata mo with kapwa niya. Yun yung forever na bumabalik sa alaala mo eh. Kumbaga sa memory, yung photographic memory, yun yung laging mumulto sa'yo na parang ang hirap po talagang mag-move on. 'Di ba? Madali magpatawad. It's easy to forgive, but it's hard to forget. Oh, no. Yun yung pinaka-challenge dito eh. 'Di ba? Paano mo kakalimutan yung senaryo na nakita mo kung paulit-ulit siyang nagpa-flashback sa memorya mo? Oh, no. Na kung pwede lang i-reset yung utak, 'di ba? Kung pwede lang i-click yung escape button, ginawa mo na eh. Oh, no. Kaya naiintindihan natin kung ano man yung pinagdadaanan ni Aileen ngayon. And we also understand kung bakit hindi niya rin kayang kumawala dahil mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal niya sa kaniyang asawa. At siguro, nakatulong din kasi dito na gumagawa rin ng paraan si Randy para makabawi kay Aileen. Hindi katulad ng iba dyan na nakagawa na nga ng kasalanan, gusto sila pa yung hahabulin. Diba? Yung sila na nga yung may ginawang kasalanan, sila pa yung galit. O diba? Maaaring kasi, in all fairness naman to Randy, feeling ko mahal naman talaga niya si Aileen eh. Nagkataon lang na hindi niya nalabanan yung tukso noon pa niya nilalabanan yung pagkatao niya talaga. So, anong advice ang pwede kong ibigay sa'yo, Aileen? Ngayon na magkakaanak na kayo, sabi mo, gumagawa naman ng effort si Randy para maibalik yung tiwala na nasira. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Safe answer. Pag wala na makagilap na na advice kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Hindi diba? Totoo yun eh. Kasi ako naniniwala ako. I am a believer na kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, minsan, kaya mo nararamdaman yan kasi yan ang ibinubulong ni Lord sa atin. Yan yung sinasabi ni Lord sa atin na, sige lang, magbigay ka pa ng tsansa. Sige lang, magbigay ka pa ng pagpapatawad. Kasi naniniwala siya. At may plano siya para sa inyong dalawa. Tulungan mo rin yung sarili mo. Patawarin mo rin ang sarili mo. The first step din naman talaga eh. The first step para ma-forgive mo yung isang tao is to forgive also yourself. Kasi nagalit ka. 'Di ba? Nagtanim ka ng sama ng loob. Patawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo rin yung sarili mo kasi ang dami, 'di ba? Ang dami mong nilalabanan ngayon eh. Yung paniniwala na hindi na ba man lalaki yung mister mo? Talaga bang doon na siya sa tuwid na daan, ikaw na lang ba talaga? Talagang babae na ba talaga ang direksyon niya? 'Di ba? Ang dami mo nang iniisip na hindi maganda sa kanya eh. So, subukan na lang muna nating pakinggan kung ano ang sinisigaw ng puso natin. Huwag tayo masyadong nag-entertain ng mga idea na, paano pag nalaman ng ibang tao? The secret will always be safe kung hindi mo naman i-reveal eh. Kayo lang naman dalawa ang nakakaalam niyan eh. 'Di ba? Unless na lang, hindi mo talaga napigilan yung bibig mo, sinabi mo sa magulang mo, 'di ba? Doon talaga magkakagulo. So, eto pa, number 2, kung talagang hindi mo kaya, pwede mong kausapin yung asawa mo. Pwede kang maging honest sa kanya. Sabihin mo, baby, sorry Randy, sorry kasi sa totoo lang, 'di ba? Pilit kong ibinabalik yung tiwala, pero pilit pa ring nagpa-flashback sa akin yung nakita ko noon.
Nang sa gayon, pag naging open ka, pwede ka rin niya pang tulungan para maghilom ka. Kailangan mong i-out yan sa kanya, yung totoo mong nararamdaman for you to be okay. Kasi the more kasi na kinukubli natin mag-isa, the more na parang ikinukulong lang natin sa puso natin. Kasi takot tayo na makasakit din ng damdamin. Baka feeling mo, magiging unfair naman ako, nag-e-effort na nga si kuya mong boy. 'Di ba? So, ganun lang, maging tapat ka lang. I-let out mo lang yan. And for Randy, I think maiintindihan niya yan. Hindi siya pwedeng mag-inarte sa kasalanan na kanyang nagawa. That is the price that he needs to pay. Ika nga. Kung kailangan kanyang suyuin ng suyuin, kung kailangan kanyang ligawan ng ligawan, kung kailangan niyang patahanin ka ng patahanin sa tuwing umiiyak ka, pakalmahin sa tuwing nagagalit ka, kailangan humaba pa yung pasensya niya. Kasi may nagawa siyang kasalanan eh. Ganun talaga. Basta for your part, for you to be okay, ilabas mo lang sa asawa mo ang tunay mong nararamdaman. Lalo na kung ang goal mo ay makasama pa rin siya habang buhay. Sabi dito ni Daizel, ganyan talaga ang mga babae, mahirap mag-move on. Hoy! Ikaw kaya! Sabi naman dito ni Fritz, if you can't beat them, join them. Real talk lang, pag broken na, wala na, sumbata na yan for life. Aba, may mga hugot kayo Work on sa inyong marriage. Trabahuhin nyo yung marriage ninyo. Malay mo naman, diba? Malay mo naman. Ang hirap, no? Ang hirap talaga. Ka-winner! It's time for you to speak from your heart. Kung ikaw ang mag-a-advise kay Aileen, ano ang sasabihin mo para sa kanya?